So yun, okay, KJX, good evening sa ating lahat. Ito, nakita nyo to kahapon, di ba? So hindi tayo nakapag-login sa BitGet, sayang, no? Pero ano, no, sa BitGet, mas okay mag-trade ngayon ng gold, no? Gold, silver, metal, no? Walang fee. Kaya trade lang kayo, no? Kapag ka na meron kayong BitGet, yan, gamitin nyo. Kahit pa paano, mag-charting na rin tayo sa gold, no? Susubukan natin mag-charting na sa gold, parang Bitcoin, no? Pati sa silver, mag-charting na rin tayo dyan. So, ito yung sinasabi natin kahapon na pinakita ko dito, di ba? So ito yung area na yan, di ba? Kung mapapansin nyo, nag-reels ako dyan. Sinabi ko, mag-TP na muna kayo kasi possible rejection. Ayan yun, yan time na yan, di ba? So ngayon, kung mapapansin nyo, ayan na, bigla na reject na. Pero kung kayo, nanood kayo kahapon at sumabay kayo dyan, happy profit sa inyo lahat. Okay? So ngayon, meron na akong nakikitang another resistance. Itong area na to, another resistance yan. Okay? So kung titingnan natin, kahit na nakikita natin na meron tayong supply dito sa area na to, pero meron akong isang nakikita na isa pang resistance after dito sa 69,200. Okay? So kailangan basagin niya to. Kung titingnan nyo, laging rejected dyan sa area na yan, kay 70. No? Kay 70, laging rejected. So check nyo rin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, ito muna yung ating plano. Bumili lang muna. Okay? Bili lang tayo ng bili. Bili lang ako ng bili, no? So, ito yung history ng binibili natin. Okay? So, ngayon, titingnan naman natin sa ETF, meron 458 inflow million, no? Worth of Bitcoin, no? Kasama dun si BlackRock, ang pinakamalaking bumili, no? 263, and si Fidelity, 994 million, no? Worth of Bitcoin. And then, sa ETH naman, sa ETH, ganun din, bumili din si BlackRock. And Fidelity. Lahat sila bumili. So, positive 38 million for the Ethereum, mga kapatid. Okay? So, dito naman, sa nakikita natin dito sa nangyayari ngayon sa, sa war, no? Kung titingnan natin. Actually, meron nga kami yan Saipan, kaya lang ayokong sumama kasi nga, syempre, mahirap na, di ba? Sobrang hirap na to. Cointelegraph, Core Scientific sold 1,900 BTC for 175 million in January and now holds under 1,000 BTC as it bought from mining to AI data, no? So hanapin natin yung mga news sa ngayon, sa gusto ko makita yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Regarding sa news naman kasi, so talagang hindi pa humihinto, di ba? Kaya nangyayari ngayon, pero si Bitcoin, kung mapapansin mo, bullish, tapos biglang drop, bullish, biglang drop, di ba? So, yun yung nangyayari sa kanya. At 34 minutes ago, just liquidate oil. Totoo naman biglang bumagsak di ba? So, again, dapat marunong talaga kayo pagdating sa kahit paano support and resistance lang, di ba? Kaya nga ako nasa spot lang di ba? Bakit ako nasa spot lang? Kasi nga talagang totally, para hindi ako stress, di ba? Bili lang ako ng bili, tapos hintayin ko na lang, di ba? Kung ilang taon man yan, o 2 taon, 3 taon man yan. Di ba? So, check lang natin yung mga news ngayon, no? Breaking news, no? More US Air Force tankers and military assets are heading from Europe to Middle East. The US is getting ready for the big wave, no? Mukhang matitindi tong war na mangyayari ngayon. Kaya ang dami, di ba? Kita nyo sa Abu Dhabi, sa Dubai, ang daming dyan, ang daming umaalis, di ba? Pero kawawa dyan yung mga mahihirap. Daming umaalis sa Abu Dhabi and Dubai. And then ngayon, kung titingnan natin, halos hindi gumagalaw yung airport nila. Lalo na yung Dubai. Kasi meron tayo dyan na mga kaibigan na hindi pa makauwi. Kasi nga, stranded sila. No? So ngayon, eto, sa Pilipinas din, wala ngang di ba? Makikita nyo yung news, walang kahit na anong pwedeng lumipad ngayon. No? Kasi Dubai kasi ang isa sa pinakamaraming stopover. No, karamihan doon nag-stop over. Sabi nga natin talagang talagang isa sa pinaka-busy airport ang Dubai. Kaya kapag kunyari ang Dubai is hindi nag-stop ng operation, automatic maraming country ang affected. Basta Dubai ang tinamaan kasi marami talaga nag-stop over sa Dubai, no? Tapos sabay syempre may isang Pilipino, no, isang Pilipina na nawalan ng buhay. I think caregiver yon. Nakita ko kahapon sa Jessica Soho, no? So meron palang Pinay, no, na tinamaan, no, nung missile na yun. Hindi naman tinamaan, kasama siya doon sa na yun. Sabi nga nila nailigtas niya yung employer niya, pero siya hindi niya naligtas yung sarili niya.
So, ganun katindi ang mga Pilipino, no? Kaya saludo dun sa Pinay na yon. Hindi ko lang alam kung ano yung name, pero sa Jessica Soho, nakita ko yun, no? So, nakakaano lang, nakakalungkot lang, no? Tapos syempre, meron ding military sa US na namatay, parang I think 4, no? So, kaya si President Trump medyo gigil ngayon, di ba? So, pero saludo dun sa Pilipinang nasawi doon sa ano sa Middle East, no? So kasi mas inuna niya yung kapakanan ng employer niya, no? Para sa atin bayani yung ganun, 'di ba? Para sa atin bayani 'yun. So yun lang, at least meron lang tayong update kasi ako ang target ko lang. Gusto ko makita nyo lang na bumibili ako everyday. Okay? And then, syempre pasok kayo sa Telegram, okay na yung Telegram natin. Nandoon sa YouTube natin, nasa description yung Telegram. PM nyo lang ako doon, sumasagot naman ako. 8 PM to 10 PM ang pag-accept natin dun sa Telegram natin. Okay? Saludo sa inyo lahat.